Congressman Tinio, dito po sa Kamara, ano po ang inyo pong magagawa para maobliga ang ICI? Kasi sa ngayon sa Blue Ribbon, ibahong counterpart nyo po sa legislatura para maobliga lang po ang ICI. Kasi ang ICI, di mo rin alam ano ba ang kanilang patakaran, timetable. Babalikan ko nga mamaya yung listahan ng kanilang mga inimbitahan. Marami pong mga intermediaries, maraming mga low-lying fruits na hindi nila hina-harvest sa isyong ito. So, ano ba ang paraan para maobliga ninyo sa Kamara ang ICI na maipatawag itong mga taong ito, bagamat sila po tinatawag na independent? Well, kung maobliga, ibang usapin niya, no? Pero definitely hahamunin natin ang ICI na imbestigahan, no? Si Executive Secretary, si Secretary Pangandaman, lahat ng mga nabanggit, at muling ipatawag si Yusek Bernardo. Siguro siya yung susi na available, no? Humarap doon at ibahagi, sumpaan at ibahagi yung sinabi niyang binahagi niya kay Senator Ping, at sa kwento ni Senator Ping, pinasulat daw yung testimonya niyon at binigay ni Senator Ping kay Pangulong Marcos. Yun pa nga yung isang medyo questionable sa salaysay. Bakit binigay kay Pangulong Marcos? Siya nga yung implicated, no? Anyway, so hamon to, no? Kung totoong independent ang ICI, ipakita nila dahil nakasalalay ang kredibilidad ng buong anti-corruption investigation na isinasagawa nila na mapatawag at thoroughly ma-investigate ang mga pinakamataas na opisyal na ito, pinakamalapit na sa presidente. Opo. No? At ang bumubukas na usapin na ngayon ay, well, mukhang meron ng mga at least dalawa na mga susing tao, si Yusek Bernardo at saka si Zaldico, former chair of Committee on Appropriations, na nagsasabi na inutos ng Pangulo na mag-insert ng 100 billion at sinasabi lang nagbigay sila ng kickback, no, kaugnay dito. Of course, hindi direct, at least Yusek Bernardo, hindi directly sa Pangulo ibinigay. Si Zaldico, sinasabi niya, nagdala pa sa Malacanang, no? Pero of course, hindi naman natin ma-expect na directly ibibigay sa Pangulo personally ang mga ganito kalaking pondo. So, kailangan again, nakasalalay ang kredibilidad ng investigasyon ng ICI sa pag-imbestiga, no? Dito na ang usapin na ngayon ay may direktang papel at pakinabang ba ang Pangulo sa corruption sa DPWH funds. At dahil meron na pong dalawang susing mga personahe na nagsasabi na meron. Direktang inutos niya ito. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!